Bago sumapit ang pista ng Pasko, alam ni Jesus na dumating na ang kanyang oras upang iwan na ang mundong ito at magpunta sa Ama. Dahil mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan, minahal niya sila hanggang sa katapusan. Ito po sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Sana po tayong pagpala ng mga talata o ng talatang ito. Tayo muna pong manalangin at humingi po ng paggabay ng ating Panginoong Diyos. Pasalamat po kami o aming Panginoon sa patuloy mong pag-feed sa amin ng iyong salita para sa kapahingahan at para din po sa kabusugan ng aming kaluluwa. Thank you for sustaining us all throughout 52 Sundays this year. At as we come near, Panginoon, sa iyo and hearing the last sermon for this year, sana patuloy mo po kaming akayin tungo sa pagwawangis sa aming Panginoon. Tulungan niyo po ako makapangaral ng matapat o aming Panginoon. Iiwas mo po ako sa mga pagkakamali upang tunay na makinabang ang mga minamahal mong tupa. Sana maligtas sa mahagip ng mensaheng ito na wala pang kaligtasan. At ganoon din, Panginoon, patuloy mo po ipaalala sa akin na bagamat ako magpapahayag ng talatang ito, ako man po ay nangangailangan ng mga bagay na aming mapupulot mula po sa aming teksto. Ilayo niyo po ang iyong mga tupa, kaming lahat sa lahat ng kaabalahan. Help us to focus on you and your Son for the glory of your name. Muli mo po, Panginoon, gamitin ang iyong salita at pakilusin ang iyong banal na Espiritu upang ipakita sa amin ang iyong dakilang anak. Sa ngalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. So as we celebrate the Lord's Supper and as we celebrate the last Lord's Day of the year, tayo po ay dumadako muna sa John chapter 13 and verse 1. Sort of a break dun sa ginagawa nating serye in 1 Corinthians 11. Pero ito ay somehow dinugtong ko deliberately dun sa mismong mga naging tema o konteksto ng ating pinagsalusaluhang talata last time. And the text that we were expounding last Sunday is all about the Lord's Supper. Dahil pagdiriwang natin ito ngayon, at isa pa ay pagdiriwang natin ng banal na hapunan every Sunday starting 2026. Alam niyo po yung John chapter 13, yung kinalalagyan po nitong ating talata ngayon ay nakalagay sa kabanata sa aklat ni Juan o sa ebanghelyo ni Juan, na kung saan ay yun yung kanyang eyewitness account of the very first Lord's Supper na in-institute ng ating pong Panginoong Hesukristo. Makikita natin doon sa kabanatang yon yung iba't ibang nangyari according to the eyewitness account of John, na ilan sa kanila ay hindi natin makikita doon sa Synoptic Gospels, sa Matthew, Mark, and Luke, na kung saan nakita natin doon na kasama, bago magbanal na hapunan ang ating Panginoon kasama ang kanyang mga alagad, ay naglingkod pa rin sa isang may kababaang loob na paraan ng ating Panginoong Hesukristo at hinugasan niya ng paa ang kanyang mga alagad. Siya ay nakipaghapag kainan sa kanila, kahit sa kabila ng katotohanan na alam ng ating Panginoon na may magtataksil sa Kanya at siya ay somehow tatakbuhan at iiwanan ng kanyang mga tunay na alagad oras na magkasagara na at siya ay dakpin na upang tumungo sa krus ng Kalbaryo at tapusin ang layunin kung ba't siya naparito, at yun ay ang kaligtasan ng mga tao ng ating Panginoon. Bago po tayo dumako dito sa John chapter 13, makikita po natin in the previous chapter, in John chapter 12, yung iba't ibang eksenang nangyari. Napaka-centered on the Jerusalem scene of the Lord Jesus Christ, ito pong Book of John. Sa John chapter 12, nakita natin doon yung account ni John ng triumphal entry. Makikita po natin doon yung kanyang pagpasok na matagumpay doon po sa Jerusalem. Makikita rin natin doon na ipinahiwatig din ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang nalalapit na kamatayan sa krus ng Kalbaryo. At nandun din makikita natin na may mga tao talaga at karamihan ng mga tao sa Israel ay nagpahayag ng kawalang pananampalataya sa ating Haring Pastol sa kabila ng napakarami ng mga panahon na kung siya ay nangaral sa kanila, at hindi lang yon, gumawa ng mga himala habang siya ay nangangaral sa mga tao sa bayan ng ating Panginoong Diyos, the nation of Israel. And then we come to the verse that we're looking at this morning. Alam nyo, talagang minarapat o aking pinagdesisyonan na i-isolate yung verse 1, not to separate it from its context. Pero ako ay naniniwala sa aking ilang buwan na pagninilay dito po sa
John chapter 13 verse 1, na kung saan ay napakayaman at napakaraming paalala bilang pagsasara din ng taon sa ating iglesia na ating makukuha na dapat din natin talagang alalahanin mula sa talata na ito. It may be a short verse comprised of 2 sentences, but nonetheless, it is wealthy and rich. Rich of what? The glories of the Lord Jesus Christ. Kung mayroon man tayo na dapat alalahanin, hindi lamang sa tuwing magbubukas ang taon o magsasara ang taon, ngunit sa bawat panahon na ibinibigay na tayo mabuhay bilang mananampalataya ni Kristo, sa bawat oras, lagi nating alalahanin yung mga kaluwalhatian, kabiyayaan, kabanalan, paghahari, pamamahala, pagliligtas, pagbabanal, pagpapanatili, at marami pang napakayaman na mga pagpapala ng kaligtasan na isagawa at naibigay sa atin at patuloy na iniaalok sa mga nawawala pa nang dahil sa itong lahat ay in-accomplish ng ating Panginoong Jesucristo. Nangyari po yung eksena sa John chapter 13 noong sila'y about to partake of the very first Lord's Supper. Kaya sinabi rito, bago sumapit ang pista ng Paskwa. Alam naman natin na isa rin sa mga nire-represent o ina-accomplish rather or finufulfill ng Lord's Supper is yung dating sign na Passover meal. Now, it's no longer about the Passover. Why? Because Christ, our Passover, has been sacrificed. Noong mga panahong ito, will be sacrificed a few hours away to be sacrificed. But nonetheless, makikita natin dito na yung ipinahihiwatig na lumang tipan na tupa na isasakripisyo para sa kaligtasan, sa pagpapawalang sala, sa pagpapalaya ng Israel upang sila hindi rin dapuan ng anghel ng kamatayan during the plague. Ang pinaka-best fulfillment nito, which is redemption from sin, freedom from the slavery of sin, hindi lamang from the slavery of an abusive na Pharaoh. Ang nag-accomplish nito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay na pinaumpisahan ng kanyang perpekto na naging buhay. Alam nyo, itong nakaraang December 25, though I am not among those who celebrate Christmas, pero I am not against remembering the Lord Jesus Christ any time of the year, especially na siya'y naparito. Alam nyo, the start of the accomplishment of the gospel mission, it all started when the Lord Jesus Christ incarnated. Nung siya ay naparito bilang nanatiling Diyos na nagkatawang tao, tunay na Diyos at tunay na tao. At bagamat hindi natin direktang makikita sa ating teksto yung patungkol sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, it may not be an explicit statement, but it is very much implied sa ating text. In the first sentence, makikita natin na alam ni Jesus na dumating na ang kanyang oras upang iwan na ang mundong ito at magpunta sa Ama. It implies that He came first. That's why He will be leaving to ascend and to go back to the Father. It implies the incarnation. At alam natin kung ano ang kanyang dinanas. And during this time, daranasin bago siya muling bumalik sa kanyang Ama sa langit. He had to suffer first. Diba yung sabi ni Apostol Pablo in Acts 17 na kanya ipinapaliwanag sa kanyang pangangaral that the Messiah had to suffer first. He had to die. Then He rose again at siya ay bumalik upang koronahan doon sa piling ng ating Diyos Ama. Makikita natin sa ating teksto dito sa verse 1 ng John 13 yung paalala ng pagparito ng Panginoon. Makikita rin natin yung paalala ng pagbalik ng Panginoon sa kanyang trono sa piling ng Ama. Ngunit kasabay nito, makikita natin yung paalala ng walang hanggan na pagmamahal at biyaya ni Kristo para sa mga tupa niya. Kung ating susumahin, bakit kaya bumaba si Jesus? At bakit siya bumalik sa kalangitan? Ang sagot ay nakapahiwatig sa huling
pangungusap ng ating talata ngayon. Dahil mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan. Sa madaling salita, sa ating pag-alala ngayon sa huling sermon ng ating taon, kaya bumaba ang Panginoong Hesus at kaya siya umakyat muli sa trono sa langit ay hindi upang abandonahin ka. Abandonahin ang kanyang mga tagasunod matapos niyang puntahan. Ngunit upang magpatuloy ang kanyang gawain bilang tagapamagitan sa pilang ng Ama. Dahil kagaya ng sinabi ng teksto, para sa mga tagasunod ni Jesucristo, maybe directly nung kanyang panahon, yung kanyang mga apostol at alagad, but it has its extended application for every believer in all ages, in all locations in redemptive history, upang ipahayag hindi lamang ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga minamahal na tupa, ngunit kung hanggang kailan ang kanyang pagmamahal, at ito ay isang pagmamahal na magpawalang hanggan. Minahal niya sila hanggang sa katapusan. Kaya nga po mula sa ating teksto ngayong umaga, ito po ang ating mensahe. Ang pagpanaog at ang pagpanhik ng Panginoong Hesukristo ay may layuning panatilihin sa kanyang pag-ibig ang lahat ng mga Kristiyano. Ang pagpanaog at pagpanhik ng Panginoong Hesukristo ay may layuning panatilihin sa kanyang pag-ibig ang lahat ng mga Kristiyano. Tingnan po natin yung tatlong bagay rito. Una, ang pagpanaog ni Kristo. Ikalawa, ang pagpanhik ni Kristo. At ang ikatlo, ang pagpapanatili ni Kristo. Atin pong talakayin yung una, ang pagpanaog ni Kristo. Kagaya na nabanggit ko kanina lamang, hindi aakyat pabalik ang hindi muna bumaba rito. One of the greatest appreciations that we should have pagdating sa ating Panginoong Jesucristo, one of the things that really brings out the glory, naglalantad, nagsisiwalat ng kaluwalhatian at kadakilaan ni Kristo, it may be somehow counterintuitive to say, pero what exalts the glory of Christ even more is His humiliation. Ang pagpapakababa ni Kristo ay isa sa mga bagay na naglalantad at nagpapatayog ng kanyang kaluwalhatian. Who would have thought na ang Diyos na sobrang taas at hindi maabot ay bababa? At hindi lamang basta bababa pa para sa mga naghihimagsik niyang nilikha. Alam nyo, may distinction and a huge difference between Christianity and any other religions, which is false. Ano yung huge difference na yun? The true God is the one who did the way or made the way to reconcile sinners to Himself. Makakita ka ng iba't ibang relihiyon at mga gawi at mga prinsipyo na ibang relihiyon na dapat ang mga nilalang ang siyang gumawa ng paraan upang ipagkasundo ang kanilang sarili sa kanilang pinagkasalahang Diyos, which do not exist. Because a God like that does not exist, even if they believe it does. Pero dito natin makikita na bago sumapit yung pista ng Pasko, isa to sa mga pista ng lumang tipan na kung saan itinaguyod ng Diyos, which functions na magbigay ng pahiwatig. Sabi nga sa Hebrews chapter 10, the law is but a shadow of the things to come. Upang magbigay pahiwatig ng paparating nung panahon nila ay dumating na nakatuparan ng pinahihiwatig ng pista na iyon. At kasabay ng pagsapit ng pista ng Pasko sa pagtataguyod ni Hesukristo ng pinakaunang hapag ng Panginoon, nandun yung kamalayan ng ating Panginoon na dumating na ang kanyang oras upang iwanan ang mundong ito. Dito natin makikita, by looking at the foreshadowing, which is the feast of the Passover. Ano bang ginawa o ginagawa sa Pasko?
may pinapatay na walang bahid na tupa. Tapos pag ginagamit ng ating Panginoong Jesus, and you can see that in all the gospel accounts, yung mga katagang dumating na ang aking oras. Alam nyo sa John chapter 2, nung siya ay inutusan ng kanyang pandaigdigang nanay na si Maria, natulungan by turning water into wine yung nagdaraos ng kasalan na kanilang pinuntahan. Isa sa mga sinabi ng Panginoong Jesus ay, "My time has not yet come." It's like at least 3 years away, or at least 2 years away, before He enters the cross of Calvary. Pero dito nakikita niya na dumating na yung oras na yun. Ginagamit ito, malimit na ating Panginoong Jesucristo to pertain to His upcoming death. Balikan niyo yung John chapter 12 at ipinahiwatig niya ang kanyang kamatayan din doon. The previous chapter before the chapter that we are looking at. Dumating na ang kanyang oras upang iwan na ang mundong ito. Hindi ibig sabihin nito na siya ay kagaya ng pag-iwan sa mundong ito ng mga namamatay na individual. Na masasabi natin kapag ang isang individual ay namatay na, yumaon na siya. Iniwan na niya ang mundong ito. But not the same way kung paanong iiwan o iniwan ng ating Panginoong Jesus. In this context, hindi naman talaga niya iniwan ang kanyang mga alagad. Pero in this context, kung paano niya iniwan o iiwanan during this time ang mundong ito. Ang ibig niya sabihin na bagamat siya'y mamamatay, siya ay muling mabubuhay. Kaya siya ay may magiging pagpunta sa Ama eventually. Pero the main reason why Jesus Christ, as most historical theologians would put it, the main reason why Jesus Christ had to come, had to incarnate, is that so that He would die for His people. Naparito ang ating Panginoon, nagpakababa, naglingkod, sa paraang hindi natin kayang paglingkuran ang ating sarili, to be the ransom for many. Kaya siya naparito'y upang mamatay para sa atin. Kung alam mo na may pupuntahan kang lugar at alam mo sa pagpunta mo doon ikaw ay mamamatay, tutuloy ka pa rin ba? Lalo na kung alam mo na iyong magiging kamatayan ay upang somehow ay maging para sa ikabubuti ng iyong mga kaaway. Tutuloy ka pa rin ba? Lalabas ka pa rin ba ng bahay? Gagayakan mo pa rin ba ang iyong sarili upang pumunta sa lugar na iyon? At ang malinaw at mabilis na sagot sa ating isip ay walang iba kundi hindi. Baka nga magpakahudyo pa nga tayo at sabihin natin hindi. Never would I do that. But here is the Lord Jesus Christ. Sa kanyang pagpanaog, He did exactly that. Sa 52 naging Lord's Day sa taong ito, every time you come, this is why you do. This is why we do. Kasi ang Hari ng kaluwalhatian, the King of Glory, Jesus Christ, came for you to die for you. Inalagaan, inaruga. Siyang tagapag-aruga ng sanlibutan ni inaruga. Naranasan niya lahat ng sumpa na manahan dito sa isang nabalot ng sumpa ng kasalanang daigdig. Bagamat siya ay walang kasalanan at hindi kailanman gumawa ng kasalanan at nagkasala. Tumay sa isip niya sa salita o sa gawa. Makikita natin yung pre-existence si Christ even before creation began. Bagamat nagkaroon siya ng simula na siya'y dumating dito, pero siya na nagkaroon ng simula nung dumating dito ay isa na walang simula.
He who had a beginning in His incarnation that came here has no beginning. Before Abraham was, I am, sabi ng ating Panginoon. Siya na hindi bounded by time and space, had made Himself, had volunteered to be bounded by time and space. Kaya niya nasabi na dumating na ang kanyang oras. At iiwan niya ang mundong ito, hindi upang abandonahin ang kanyang mundong ito. Pero dito natin makikita yung tinatawag nating napakagandang spiritual paradox. Iiwan niya ang mundong ito upang mas lalong ilapit ang nakararami sa kanya. Yan ang mga dahilan kung bakit pumanaog o bumaba ng katawang tao ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi ni John MacArthur at Richard Mayhew, from biblical doctrine, Christ has always existed as the Son of God, but became a child only at the moment of His miraculous conception. And that is because He wanted to. He volunteered to. He accepted the mission na ibinigay sa Kanya ng Ama to die in place of sinners. Yun yung kailangan nating tandahan palagi. Again, the same authors from the same book, the substitutionary aspect of Christ's death does not rest on physical death alone. Christ had to bear the outpouring of God's unmitigated wrath against sin in order to satisfy justice completely. True substitutionary atonement therefore involved a painful sense of estrangement from the Father. Jesus' suffering thus included His temporary separation from the Father while experiencing the fullness of divine wrath prior to His physical death. Sa madaling salita, hindi lang basta siya nakatikim ng malagim na kamatayan, pero ilang saglit bago niya matikman ang kanyang malagim na kamatayan, kasama sa mga dinanas ni Kristo sa kanyang pagpanaog dito upang mailapit ang nakararami sa kanya, yung mga magiging tagasunod niya na hinirang ng Ama, naranasan din niyang talikuran siya ng kanyang Ama. Yes, eventually, siya ay nagtungo sa Ama as a victorious substitutionary atoner of sinners. But nonetheless, He had to experience sa kanyang pagpanaog yung saglit na panahon. At bagamat ito'y saglit, ito'y isa sa mga bagay na, for a lack of a better word, would be an unimaginable thing that Christ had to go through for the first time. Kaya ganoon na lamang ang kanyang lungkot ba at pighati na siya ay hindi lamang lumuluha, ngunit siya ay pinagpapawisan ng dugo nung siya ay nananalangin sa Gethsemane. That if this cup pass by me, but nonetheless, not my will but yours be done. Ang ating Panginoon noong mga panahon yun nag-i-struggle at the thought that even for several hours, He would be separated from the Father. Not totally separated, pero He would be forsaken. Dahil sa kabanalan ng ating Panginoon, ay hindi siya maaaring tumingin o makitungo sa isang may kasalanan. At bagamat ang ating Panginoong Hesukristo ay walang kasalanan, pero binitbit niya. He became the sin-bearing substitute for sinners. That's why He came. That's why He went down. Kaya siya pumanaog dito upang kunin ang puot ng Diyos na dapat inasa sa atin at upang sa halip na tayo ang talikuran ng Ama, siya na lamang ang tinalikuran sa mga saglit na iyon. Upang ikaw at ako at sino mong magsisisi at sasampalataya sa persona at tinapos na gawain sa krus ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi na kailanman talikuran ng ating Diyos. Hence, nasabi sa mga talata, minahal niya sila hanggang sa katapusan. Yung mga panahong ito na dinaraos ang pinakaunang last sa our Lord's Supper, ito yung nais ibigay bilang paunang paalala ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Nung panahon nila, this is about to happen a few hours later. Sa panahon natin, it happened 2,000 plus years ago. But nevertheless, ito ang ating alalahanin. Huwag lamang ngayon, pero sa tuwi,
tuwina. Hindi lamang ito susi ng pagpapawalang sala natin. Ito rin ang susi upang tayo ay unti-unting mahulma sa pagiging wangis o kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. Upang tayo maging kawangis niya, na bagamat alam niya na dumating na ang kanyang oras, ay hindi nagdalawang isip tumuloy sa krus para sa iyo. Hindi nagdalawang isip tumuloy na pumanaog mula sa langit at magkatawang tao. Hindi nagdalawang isip na magbigay ng kapatawaran sa iyo sa kabila ng hindi ikaw ang lumapit sa Kanya para humingi ng tawad. Sa Kanyang pagpanaog, siya ang lumapit sa atin upang magpatawad. Hindi tayo ang lumapit sa Kanya upang humingi ng tawad sa Kanya. Yan ang ating alalahanin sa huling linggo at sa mga susunod na linggo, at hindi lamang ngayon, maging sa ating pagdaraos ng banal na hapunan, ang pagpanaog ni Kristo. Pero naroon din, o nandito rin sa ating talata, ang pagbibigay sa atin ng kamalayan ng pagpanhik ni Kristo pabalik sa Kanyang Ama. Ang pagpanhik ng ating Panginoong Hesukristo. Nung alam na ng ating Panginoong Hesus na dumating ang Kanyang oras upang iwan ang mundong ito, nakalagay rito na siya ay pupunta sa Ama. And the difference is that He will not be leaving this earth as a dead man, but as a man, a God-man, the God-man who rose again from the grave. This talks about the ascension of our Lord Jesus Christ. Alam nyo, pag tinignan natin yung account ng Gospels, kung makikita natin yung naging saloobin ng mga alagad ng ating Panginoon, yung Kanyang tagasunod, sila'y lungkot na lungkot. Alam nyo, dito sa John 13 hanggang sa John 14, actually sa John 14 lalo na, ang daming mga tanong. Saan ka pupunta, Panginoon? Ipakita mo sa amin ang daan patungo sa iyo. At marami pang iba. As imperfect as those people are, they sincerely and genuinely are saddened by the thought of Christ leaving them. Pero ang kagandahan sa ating Panginoong Hesus, marami mga bagay na Kanyang pagkilos na mahiwaga talaga sa atin. Pero ipinapaliwanag niya ng mabuti. And He's giving comfort. John 14 is about Christ comforting His disciples. He was giving comfort by letting them know and making them understand. Pinapaliwanag niya ng mahinahon sa kanila as to why He would go. And it is not to abandon them or to leave them behind or to forsake them. At ganun din tayo. Sa isang tunay na mananampalataya, isa yun sa mga inaasam-asam ng tunay na mananampalataya. Ang ating matagpuan, ang ating makasama, makaharap ng mukhaan ng ating Panginoong Hesukristo, and we won't want anymore to be out of His side when that happens. May mga patikim noon at ating mga pinupursiging mga bagay sa kasalukuyang panahon upang bagamat hindi natin kaharapan ng mukhaan at nakapiling ng mukhaan ng ating Panginoon, but we're able to fellowship and commune with Him by way of the means of grace. Or means of graces because we have multiple ones na inordain ng ating Panginoon. Pero kagandahan ng muling pag-akyat o pagpanhik ng ating Panginoon sa kalangitan is not to abandon His people, but so that He could be with His people in a much more fuller sense, especially during the consummation o sa pagdating ng paggusto. Alam nyo, sabi ng ating Panginoong Hesukristo, next chapter after this, in John 14:1-3, huwag niyong hayaang mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi ito totoo, bakit ko pa sasabihin sa inyo na aalis ako upang ipaghanda kayo ng lugar? At kung aalis ako at ipaghahanda kayo ng lugar para sa inyo, babalik ako at isasama ko kayo sa aking sarili upang kung nasaan ako, naroon din kayo. The act of Christ going back into heaven
may be perceived as other people as abandonment, but it is not. But it is Him giving us the certainty, yung katiyakan, that the moment we be with Him, it would be a very glorious and a time full of joy. Overjoyed, sabi nga ni Peter in 1 Peter 4. Para sa ating lahat. Doon natin makikita na the chief end of man is indeed to glorify Christ and to enjoy Him. Kaya siya umakyat muli sa langit so that we get to enjoy Him more and fuller and most sa Kanyang muling pagparito. Dahil the very act of Him going back to heaven is Him giving the comfort and the certainty that He will come back for us. Ipaghahanda ko kayo sa langit. Isipin nyo mabuti. In the humiliation of Christ, He served. Tama ba? He served sinners. Dito natin makikita that even in the glorification of Christ, when He rose again and ascended, He is still serving. Naglilingkod pa din sa atin. Isipin nyo para ipaghahanda ka ng lugar ng hari ng mga hari. Upang sa Kanyang muling pagparito at sa Kanyang pagsundo sa atin, upang siya'y makapiling nating muli ng may kahustuhan. Kaya ito'y talagang ma-enjoy natin sa parang hindi natin ma-imagine. Sabi nga ni William Perkins, Christ ascended to prepare a place for us, not by making heaven better than it was, but by making a way for us to come unto it. Nandun yung guarantee, tinanong na ito una ni Peter in John chapter 13 verse 36. Ang tinanong ni Peter sa ating Panginoon, sinabi ni Simon Pedro sa kanya, Panginoon, saan kayo pupunta? Sumagot si Jesus, kung saan ako pupunta, hindi ka makakasunod sa ngayon. Subalit makakasunod ka pagkatapos. That's a guarantee. That's the beauty, that's the good news. Tinignan natin yung good news kanina ng Kanyang pagpanaog. Now we're looking and being reminded of the good news as to why He needed to ascend to heaven. Sabi ni John Owen, Christ's ascension is the cause of all our spiritual life and consolation. For thereon depends His intercession and the communication of the Spirit unto us. Isa pa sa mga bagay na kagandahan ng pagpanhik muli sa langit ni Kristo, it guarantees na ang ginawang atonement ni Christ nung siya'y pumanaog is a perfect atonement acceptable to God. It gives us assurance. It gives us peace that surpasses all understanding. At nakikita natin dito that Christ is indeed the Prince of Peace. He gives us that peace. He gives us that peace. Sabi ni Stephen Charnock, the ascension of Christ is the public declaration of the Father's acceptance of His work and the assurance that our salvation is perfected in Him. Alam niyo, at the thought of Christ's ascension or Christ's ascension, isa sa mga bagay na magandang paalala yung sinasabi in the book of Hebrews. Specifically Hebrews 10. For by one sacrifice, Christ has perfected forever those who are being sanctified. Kaya may guarantee rin yung ating progress ng sanctification, becoming more like Christ. Because for by that one offering na inaccept ng Ama, Christ perfected forever those who are being sanctified. At alam nyo, ano yung guarantee pang isa ng ascension ni Christ? Ang guaranteeing una, actually dalawa, siya'y muling nabuhay. At hindi na mamamatay. Ano yung pangalawang guarantee? Siya'y muling babalik. What do we commemorate during the Lord's Supper? Not only the death of Christ, but His resurrection, ascension, and His second coming. That guarantee
yung katiyakan na iyon. That's why the ascension of Christ, as we are looking in the text, na dumating na ang oras para iwan ang mundong ito at magpunta sa Ama, ay dapat magbigay sa atin ng comfort or consolation. Sabi ni John Owen, Christ's ascension is the cause of all our spiritual life and our consolation as well. Thomas Goodwin, as Christ rose as a public person, so he ascended as a public person, carrying all the hearts and hopes of his people along with him into heaven. It is a sanctifying thought kung ating titingnan. May sinabi si Kristo na bahagi ng kanyang Sermon at the Mount. Ano yun? Where your treasure is, there your heart will be also. Isa sa mga ginawa natin sa tulong ni Den, ipinaalala natin sa bawat isa ngayong taong ito na lumipas, that Christ is our ultimate treasure and our ultimate pleasure. Since Christ is indeed our ultimate treasure and He is where? In heaven. Where does your heart lie? Nasa saan ang ating puso? Where our treasure is, there our hearts will be also. Makikita natin that this is also the way, the ascension of Christ, at the thought of the ascension of Christ, it is also a sanctifying means of grace. Nakapagpapabanal na kasangkapan ng biyaya upang ilayo tayo sa ating pagtangan ng gusto sa temporal na buhay na ito. Alam niyo, as the year closes, it's just right to examine ourselves. Where have we been spending our life this whole time? Are we much more fixated on the things temporal, or have we been so fixated at the things eternal? Have we been so fixated at the thought of Christ? Or are we distracted by other thoughts that has nothing to do with Christ? Lagi nating itanong yung mga yon sa ating sarili. Itanong natin at suriin natin ang ating mga sarili. Because as we close this year and as we open up a new one, kailangan nandun yung thought that Christ is King. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng salitang glory pag ginagamit siya sa Bible? Whether we eat, we drink, whatever we do it all for the glory of God. In Hebrew, the word is kabod, kung hindi ako nagkakamali. Alam niyo po ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun is weightiness. Mabigat. When we talk about the glory of God, when we consider to glorify God, we consider that He is the weightiest of all. Hindi pabigat, pero siya ang pinakamabigat dapat sa ating buhay. That He outweighs everything else. That is what it means for Christ to be King and seated on His throne as our ascended atonement. Kaya nga yung mga passage like, all have sinned and have fallen short of the weightiness of God. Lahat ay nagkasala at hindi nakaabot, hindi nagbigay hustisya sa kabigatan ng Diyos. Let that thought sink into our minds and into our life as we remember the ascension of the Lord Jesus Christ. Pero hindi lang yon. At ito yung gracious part dito. Not to say that every other aspect a while ago are not gracious, pero I would argue, isa ito sa mga pinaka-gracious that we could see as we remember both yung pagpanaog at pagpanhik ng ating Panginoong Hesukristo at yun yung kanyang pagmamahal. Both His incarnation and His ascension and coronation brought by His resurrection is for the purpose of Him expressing His gracious love towards His people. Pagpapahayag ng kanyang mapagbiyayang pagmamahal para sa kanyang mga tagasunod, para sa mga hinirang ng Diyos, para sa mga tupa na nasa kawan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya talakayin natin yung ang pagpapanatili
ni Kristo. Dahil mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan. Minahal niya sila hanggang sa katapusan. Mag-flashback tayo ng konti by remembering the accounts that we have in the 4 Gospels of the Lord Jesus Christ. Ang tinutukoy dito ay espesipikong mga tao. Ano? Dahil mahal niya ang kanyang mga specific tagasunod. Ang kanyang mga alagad. The elect of God. Mga hinira. Pero tingnan muna natin kung sino ang nagmahal at kung sino ang mga minahal. Dahil mahal niya, this pertains to Jesus. Ang kanyang mga tagasunod, this pertains directly sa mga apostles, sa mga disciples, in its extended application to all the believers of the Lord Jesus Christ in any point of history, in any geographical location. Ang nagmahal ay banal, dalisay, nakabukod. That is what holiness means, to be set apart. Walang katulad. Lumikha ng sangnilikha, makapangyarihang Diyos, at sa kanyang kabanalan, siya ay hindi ko kompromiso at siya ay hindi maaaring makisama. Makipaghapag man lamang o tumayo sa presensya ng mga makasalanan. Sa kabila nito, He gave sinners what sinners do not deserve at all. Hindi natin pwedeng sabihin what sinners deserve least because they don't deserve it even at the least. Sinners don't deserve it at all. At yun ay ang kanyang pagmamahal. Minahal ng Panginoon, mapagbiyaya graciously ang mga tagusunod. Let's look at the apostles as an example para makita natin ang ating buhay through them. Not to say that we can be apostles or we could be on equal with them. Pero let's look at the life of those apostles na nung panahong ito ay talagang walang maliw at minahal ng ating Panginoon hanggang katapusan. One out of 12 is a false one. I-rule out natin siya. 11 out of 12 are genuine and true, and yet 11 out of 12 are messy people. So messed up. May mayabang, kagaya ni Pedro. May duwag. May nagdududa. May mga pabalang kung sumagot at makipag-usap sa hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon ng panahon niya. At marami pang iba. They're quite a set of characters, kumbaga. But nonetheless, characters na kung ikaw, you don't want to be around with. But Jesus Christ put up with them and bear with them. Hindi sa paraang napipilitan, pero sa paraan na kung saan siya sincero din at talagang dalisay, bukal sa kanyang puso at kalooban na sila'y mahalin niya hanggang sa katapusan. Alam nyo, John chapter 13, it ended with Christ telling Peter that he would deny him 3 times. Pero, hinugasan pa rin ba niya ng paa? Si Pedro? Itinaboy ba niya? O ni-restore niya? Sa bandang huli ng John. Pinanatili ba niya sila? O itinaboy ba niya sila? Diba John 13:38, sumagot si Jesus, ibibigay mo nga ba ang buhay mo para sa akin? Sabi niya kay Pedro, tinitiyak ko sa iyo, titilaok lamang ang tandang
pagkatapos mo akong ipagkaila ng 3 meses. So prior to that, he was cleaning the feet of Peter. He was dining at the Lord's table with Peter. He was passing to Peter the bread. He was passing to Peter the wine. Come and eat. Remember me. Remember my body. Remember my blood. Remember my death. Remember my resurrection. Remember my second coming. This is the new covenant in my blood. Remember me. Even if you would forget me in several instances of your life. Ipinagkatiwala pa rin sa kanila ng Panginoon ang simbolo ng tipan. Kung ikaw ay may papakasalang masakit sa ulo, papakasalan mo ba siya at lalagyan mo ng wedding ring? Si Kristo, ibinigay pa rin yung wedding ring. The Lord's Supper is the sign of the covenant. The new and everlasting covenant. At naroon yung tinatawag natin pag-iingat, pagpapanatili sa pagmamahal ni Kristo sa atin hanggang sa wakas. Hindi lang naman ito eksklusibo sa mga apostol ng panahon niya. Ang mga tagasunod dito, damay tayo. Pinanalangin pa nga ito ng ating Panginoong Hesus in John 17:11-12. Wala na ako sa sanlibutan, ngunit sila ay nasa sanlibutan. At ako ay papunta na sa iyo, banal na Ama. Ingatan mo sila sa pamamagitan ng iyong pangalan na ibinigay mo sa akin upang sila ay maging isa kung paanong tayo ay iisa. Habang ako ay kasama pa nila, iningatan ko sila sa pamamagitan ng iyong pangalan na ibinigay mo sa akin. Binantayan ko sila at wala akong naiwala ni isa man sa kanila maliban sa isa na anak ng kapahamakan upang ang kasulatan ay matupad. Pansinin niyo sa panalangin iyon. Sabi ni Kristo, habang ako ay kasama pa nila, una, iningatan ko sila. Pangalawa, binantayan ko sila. Pangatlo, wala akong naiwala. All that the Father has given me will come to me, and those who come to me, I shall in no way cast them out. All brought by the incarnation and ascension of our Lord Jesus Christ. Sabi ni Richard Sibbes, if once we be in Christ, we are ever in Christ. Though we may fall, we shall never fall finally. Thomas Goodwin said, God does not love us at one time and hate us at another. His love is everlasting, and whom He loves once, He loves unto the end. Alalahanin nating mabuti kung ilang beses tayong naging parang mga rebelde pa rin matapos mapawalang sala sa buong taong ito. And I would say, it is guaranteed, there are countless times that we have behaved and acted as rebels even after being acquired by the atonement of Jesus Christ. Were you forsaken? Iniwan ka ba? Sinipa ka ba palabas? Nawala ka ba sa kamay ng Diyos sa kanyang biyaya? O patuloy kang kinikilos, kaya ka nandito pa rin? What sin can do is it could get us so far away from God. But the only reason, though you sin, you were never that far away is because Christ keeps you anyway. Pinananatili niya tayo. Hindi tayo nananatili dahil tayo mahuhusay na nila lang. Nananatili tayo dahil kagaya ng sinabi ng teksto, minahal niya sila hanggang sa katapusan. It was never about our love for Christ, but His love for us. Again, brought by His incarnation and His ascension. Kaya nga, yung sinabi sa Jeremiah 31 verses 2 and 3, thus says the Lord, the people who survived the sword found grace in the wilderness when Israel sought for rest. This is talking about the Israelites
so rebellious, the Lord appeared to him from far away. Anong sabi ng Panginoon? I have loved you with an everlasting love. Therefore, I have continued my faithfulness to you. Nanatili ang Diyos na tapat. Sa pagsasara ng taon at pagbubukas ng panibago, alalahanin nating mabuti kung gaano katindi ang pananatili ng tapat sa atin ng Diyos. To us individually, to us as a local church, to your families, and even sa mga field ng common grace like your work at school. But nonetheless, yung pinakamahalaga sa lahat, you are being preserved up until this point. You are still among His people. You are being sanctified. You are being worked by the Holy Spirit that was brought down here. Bakit? Ano sabi ni Christ? I'll be sending another advocate. Who sent that? Christ did. Or who sent Him, sorry. Hindi thing ang Spirit. Who sent Him? Christ sent the Spirit to indwell us. Ano yung hamon sa atin? Sa ating huling sermon ngayong taon. Di na po ako gumawa ng hamon ko. Kinuha ko na rin lang po sa kasulatan. Sabi ni Jude sa kanyang sulat in verse 21, at ito po ang hamon para sa atin. Diba nang dahil sa minahal tayo at minamahal ng Diyos, ang hamon ay manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos. Asahan ninyo ang abag ng ating Panginoong Hesukristo na naghahatid sa buhay na walang hanggan. Remain. As you are loved by the Lord Jesus Christ, as we are loved by the Lord Jesus Christ, remain in His love. Manatili tayo doon. Alalahanin natin yung patuloy na dapat lamang tugunin ang ating pananatili ang nananatiling pagmamahal ni Kristo. Sa mga panahon na nandun yung tukso na tayo ilayo sa Panginoon, lagi mong tatandaan, hindi mawawala ang pagmamahal ni Kristo sa iyo, manatili ka sa Kanya. Sa halip na patangay tayo sa mga bagay na maglalayo sa atin, manatili tayo sa pag-ibig ng ating Panginoon. And look at the cost of what gave that love for us. He incarnated. He was humiliated. He suffered so much. He died a painful and brutal death, incomparable to any other death that may occur in human history. Yes, He rose again as our victory. He went back to the Father to continue His kingship, His rule, and His service for us. Pero whether in His descension here on earth or in His ascension, the love of Christ remains and would always remain. Hindi ka naman special snowflake. Wala sa ating special snowflake dito. Pero napakatindi ng pagmamahal ng ating Haring Pastol sa atin. Nonetheless. We are unlovely, but graciously loved anyway. Not by any other, but by the Lord Jesus Christ Himself. Kaya bilang pagtatapos, I'll be taking it from Jude pa rin. 24 and 25. Sa Kanya na may kapangyarihang mag-ingat sa inyo, upang hindi kayo mapahamak, at may kapangyarihang magharap sa inyo ng walang kapintasan, at may lubos na kagalakan sa harap ng Kanyang kalawalatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristong ating Panginoon. Sa Kanya ang kalawalhatian, karangalan, kapangyarihan, at kapamahalaan, bago pa nagsimula ang panahon, ngayon, at kailanman. Amen. So, Happy New Year po sa inyo, sa bawat isa. At sana maging maganda sa isang mapagbiyayang paraan ng pagbubukas ng bagong taon sa ating lahat. Ano man ang mangyari sa susunod na taon, umasenso man ang ating kabuhayan o hindi, lumusog ka man o hindi, sa susunod na taon, sana ay patuloy nating maranasan ng may kahigitan pa at manatili tayo sa pagmamahal
ng ating Panginoon. Sana po ang mga bagay na ito ay magdala sa atin ng biyaya at ng kapayapaan. So tayo po manalangin. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos sa kanyang naging mensahe para sa atin. Amin pong dakila at mabuting Diyos. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo pong iniwan sa aming mensahe sa araw na ito. Sana po mag-resonate po ito sa amin. Sana po kami manatili sa iyong pagmamahal. Salamat po sa iyong walang maliw at hindi natatapos na pagmamahal. Tulungan niyo po kami not to be abusive of such grace, but to be responsive to it, Panginoon. Mananatili ang iyong pagmamahal. Tulungan niyo kaming manatili rin dito. Tulungan niyo po kaming mahubog ang aming buhay sa pagiging kawaris ni Jesucristo. Tulungan niyo rin po kami, o aming Panginoong Diyos, na sana kami maging iliwanag na nagdadala ng mensahe ng Ebanghelyo sa aming mga nakakasalamuhan. Tulungan niyo kami na maging mapagpag-ibig, mapagbiyaya sa aming pagtrato sa aming kapwa sa isa't isa. Salamat, Panginoon, sa katiyakan. Salamat sa iyong pagpanaog dito upang kami bigyan ng katubusan. Salamat sa pagpanhik mo na nagtitiyak that we really have a perfect atonement accepted by the Father and that you'll come back again for us to have a fuller experience of you at the appointed time. Tulungan niyo po kami na mahubog ng mga bagay nito ang aming buhay para sa kalawalatian ng iyong pangalan. Salamat po sa patuloy mong pagtutustos, pag-iingat, pagmamahal sa NLRBC at sa iba pa pong mga lokal na iglesia sa iba't ibang dako ng daigdig na patuloy mong tinutustusan, minamahal, iniingatan at pinananatili ang Panginoong Diyos. We extend the prayers to every local churches faithful to you, O aming Panginoong Diyos. Local churches that you are sustaining and establishing. Tulungan niyo po kami, Panginoon, nasa magkakahiwalay man po kaming dako ng daigdig, na sa aming paglilingkod sa iyo kung saan mo kami nilagay, luwalhatiin namin ikaw, o aming dakilang Haring Pastol. Marami pong salamat. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Ang lahat po ay magsitayo. Tayo po ay aawit. Pagkatapos po nating umawit, saka po tayo magkakaroon ng ating pagbe-bless ng mga elements natin of the Lord's Supper. Atin muna po ipagdiwang ang paalala po ng ating Panginoon sa atin. Asan yung ano mo? Response mo. This sermon was preached by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday for our preaching and worship service at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.